sa mga awit chapter 6. At babasahin ko po muna yung pong awit na ito. Verse 1, O Yahweh, huwag mo akong sumbatan ng dahil lamang sa galit o kaya parusahan kapag ikay nag-iinit. Ubos na ang lakas ko, ako'y iyong kahabagan. Pagalingin mo ako, mga buto ko'y nangangatal. Ang aking kaluluwa'y lubha ng nahihirapan. O Yahweh, ito kaya'y hanggang kailan magtatagal. Magbalik ka, O Yahweh, at buhay ko'y iligtas. Hanguin mo ako na pag-ibig mong wagas. Kapag ako ay namatay, di na kita maaalala. Sa daigdig ng mga patay, sino sa iyo'y sasamba? Pinaghihina ako nitong aking karamdaman. Gabi-gabi, basa sa luha itong aking higaan. Binabaha na sa kaiiyak itong aking tulugan. Mata ko'y namamaga dahil sa aking pagluha. Halos di na makakita mga kaaway ko ang may gawa. Kayong masasama, ako'y inyong layuan. Pagkat dininig ni Yahweh ang aking karaingan. Dinirinig ni Yahweh ang aking pagdaing at sasagutin niya ang aking panalangin. Ang mga kaaway ko'y daranas na matinding takot at kahihiyan. Sila'y aatras at sa biglang pagkalito'y magtatakbuhan. Sandali tayong manalangin. Ama naming Diyos sa dakila, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa aming pong buhay. Thank you, Lord, for once again allowing us, Lord, na makapagsama-sama ngayong gabi at upang kami ay magpuri sa iyo, magpasalamat sa iyong kadakilaan at sambahin ka, Panginoon, sa kataas-taasan. Salamat po, Diyos, sa bawat mga anak mo na narito na kung saan ang puso ay sabik na makasama ka. Sabik ang aming mga puso na ikaw ay aming makasama sa mga sandaling ito dahil alam namin, Lord, na ikaw rin po ay nasasabik, Panginoon, na kami po ay makasama sa gabing ito. Lord, we are praying na sa gabing ito, samahan mo po kami, gabayanin po kami, lalo na sa aming pakikinig ng iyong salita. At mangusap po kayo sa bawat puso ng iyong pong mga anak. At ang mga salita, Lord, na iyong pong ibabahagi sa amin, ay patuloy na maging hamon sa bawat isa at higit sa lahat, patuloy na makapagbigay ito, Lord, ng encouragement sa amin pong mga tagapakinig ito. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. At sa iyo namin, Lord, ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ito pong awit chapter 6 ay isa pong malalim na panaghoy. No? Malalim na panaghoy at pagsusumamo nitong si Haring David para sa awa. At ito po ay nagpapahayag ng matinding pisikal at emosyonal na pagdurusa. Dito rin po sa awit na ito ay nanaman niya yung disiplina ng Diyos na ginawa, na binigay sa Kanya. At nagkaroon din siya ng takot sa kamatayan dahil sa kanyang mga kaaway. Ngunit ang lahat ng ito ay makikita po natin na kumikilos mula po sa kawalan ng pag-asa patungo sa pananampalataya ni David na nagpakita po ng kumpiyansa sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. At dahil dito ay narinig ng Diyos ang kanyang dalangin, ang kanyang panalangin, at siya po ay iniligtas ng ating Panginoon mula sa kamatayan, mula sa kahihiyan, at makikita rin po natin na ang awit na ito ay awit na kung saan ay punong-puno ng pagsisisi. Pagsisisi sa kasalanan. At pinakita niya sa Diyos na siya ay isa rin pong tao, isang nilikha ng Diyos na maraming kahinaan. Now, atin pong titignan ngayong gabi kung ano po itong mensahe, bawat talata na binabanggit po dito, at paano po natin ito may apply sa ating buhay, yung bawat mensahe ng awit ni David para po sa bawat isa sa atin. Dito po sa verse 1 ay sinabi dito, O Yahweh, huwag mo akong sumbatan nang dahil lamang sa galit o kaya parusahan
kapag ikay nag-iinit. Ubos na ang lakas ko. Ako iyong kahabagan. Pagalingin mo ako at mga buto ko'y nangangatan. Ipinapakita po dito ni Hari David, no, sa kanyang awit na kung saan ay nararamdaman niya ang pagdidisiplina ng Diyos sa kanya. Kinikilala niya na ang kanyang nararanasang pagdurusa ay maaaring pagtutuwid ng Diyos para sa kanyang kasalanan. Ngunit nakikiusap siya na bawiin ng Diyos yung pagdidisiplina o yung pagsasaway, no, sa kanya ng ating Panginoon. Now, ito pong si Hari David, parang ito pong awit na ito ay pagkatapos niya pong mahulog sa kasalanan. Ano? Adultery and murder. Yun po ang kanyang naging kasalanan. Ano? Yun ang kanyang naging kasalanan. At isa po yun sa nagiging dahilan kung bakit po siya nakakaranas ng labis na kalungkutan at kapighatian. Subalit ang kagandahan po ni David, no, sa kanyang, siya po ay nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at inaamin niya po ito na mayroon siyang malaking pagkakamali na nagawa po sa harap ng ating Panginoon. At tanggap niya kung ano man yung pagtutuwid na ipapataw sa kanya ng Panginoon bilang parusa doon sa kanyang mga nagawang kasalanan. Subalit, nandoon din po yung kanyang pananalangin na, Lord, yes, alam ko, Lord, nagkasala po ako, nagkamali po ako. Subalit, alisin mo na po sa aking buhay itong matinding pagdurusa na aking pong nararanasan. Alisin mo na sa akin yung mga pagsaway, yung paraan ng pagsaway mo sa aking buhay. Alam niya na wala siyang maitatago sa ating Panginoon. At lahat po ay hilingin o lahat ay nakikita, nalalaman ng ating Panginoon at yun po ang kanya pong damdamin. Lumapit sa Diyos na very honest, tapat yung kanyang paglapit sa ating Panginoon. Kinikilala niya yung pagdisiplina ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. At nararanasan dahil po sa mga problema na yun na kanya pong naranasan, pagdidisiplina ng Diyos sa kanya, ay nakaranas siya dito ng malalim na kapighatian. Damang-dama niya yung lungkot, yung hirap ng kalooban na kanya pong nararanasan. Kaya sa verse 6 ay inilarawan po dito ni David yung kanyang matinding dalamhati. Umiiyak siya hanggang sa, sabi nga dito, hanggang sa mabasa ang kanyang higaan. Nanghihina ang kanyang mga buto sa paghihirap. Now, ano nga ba ang dahilan ng labis na kapighatian? Habang binabasa ko po yun pong history, no? Nito pong nangyari kay David at sa kanyang mga anak. Ang isa po sa nagiging dahilan ng kanyang pong labis na kapighatian ay yun po dahil sa kanyang mga anak. Alam niyo po, si David ay isa pong mandirigma. Mas marami pa nga siyang napapatay ng mga kaaway kaysa kay Hari Saul, yung unang naging hari ng Israel. At bagaman ito po si Hari David ay isang mandirigma, meron po siyang malambot na puso. Meron po siyang malambot na puso. Ang kanya po paraan ng pamumuno ay puso ang kanya pong pinapairal, lalo na sa kanyang mga anak. Hindi niya magawang disiplinahin yung kanyang mga anak dahil po sa labis na kanyang pagmamahal sa mga anak niya. Wala pong masama na magmahal ng lubos sa ating pong mga anak. Tama po ba? Pero makita po natin dito na doon po sa story na yon ay hindi po magawang saktan, disiplinahin o parusahan ni David yung kanyang anak na nagkasala. Ito po ay kanyang pinabayaan lamang hanggang yung kanya pong anak na si Absalom
ay nagrebelde sa kanya. Dahil hindi po nagugustuhan yung kanya pong pamamahala. Hindi niya nagugustuhan yung paraan kung paano siya maghusga, no, mag-judge sa bawat sitwasyon, lalo na po sa kanyang mga anak. Kaya ito po si Absalom ay nilinlang siya, no? Nilinlang niya si David, yung kanyang ama. At nagrebelde siya at gusto niyang agawin yung paghahari ni David sa kanilang palasyo. At ito po ang isa sa pinakamatindi. Dahil itong si Absalom, para maagaw niya yung paghahari ng kanyang ama, ay kailangan niya itong patayin. Kailangan niya itong patayin para siya yung magiging hari. At dahil ito po, nung nalaman ito ni David, siya po ay nag-alsa balutan kasama yung kanyang mga tapat na alipin. At sila po ay umalis ng palasyo. Hindi po dahil sa takot na siya ay mamatay, kundi siya po ay nagparaya doon sa kanyang anak. Mahirap po kung can you imagine kung hindi siya umalis doon at magpakaabot siya, magpatayan sila mag-ama. At yan po ang pinakamahirap na damdamin ng isang ama. Yung siya mismo ang papatay sa kanyang anak. Di ba? Remember, si Abraham, nung tinis siya ng Panginoon, tinis siya ng Panginoon na ihandog yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. At kahit na nakahamba na yung konsilyo para itarak doon sa katawan po ni Isaac, ay nandoon po yung kanyang kaisipan, no, na napakahirap nung kanya pong gagawin. Ang isa pong pinakamahirap na naranasan po ng isang ama ay kapag ang kanyang anak ay nakikitang nagre-rebelde sa kanya. Ito po ang isang dahilan kung bakit itong si Hari David ay nakaranas ng malalim na kapighatian. Kaya mga anak, huwag ninyong sasaktan yung damdamin ng inyong mga magulang. Dahil ang mga anak, kayong mga anak, ang kahinaan namin mga magulang. Hello? Andito ba kayo mga kabataan? Huwag ninyong sasaktan. Huwag kayong magre-rebelde sa inyong mga magulang. Ang inyong mga magulang ay pawang kabutihan na ang kanilang nasa isip para sa inyo. At ito po yung nangyari sa panahon ni Hari David. Nakaranas siya ng labis na kapighatian dahil sa kanyang rebelde anak na gusto siyang patayin, no? At gusto siyang paalisin bilang hari ng Israel. So yan po ang dahilan kung bakit labis na nalulungkot, bakit labis na nalulumbay. Can you imagine, sabi niyo nga dito, no? Ubus na ang lakas ko, ako'y iyong kahabagan, no? Pagalingin mo ako, mga buto ko'y nangamatay. At sabi pa sa verse 6, nangihina ako nitong aking karamdaman, gabi-gabi, basa sa luha itong aking higaan, binabaha na sa kaiiyak itong aking tulugan. Kaya walang ibang nagpapaiyak sa magulang, kundi yung kanyang anak. At dahil po doon sa kanyang labis na kapighatian, kalungkutan, nakaranas din po siya ng pagkatakot. Katulad nga po na sinabi ko kanina, si David po ay isang mandirigma, isang warrior. Pero hindi po siya natatakot sa kamatayan. Natatakot siya na baka ang kanyang kamatayan ay makahadlang sa kanya sa pagpupuri sa Diyos.
at malalagay sa panganib ang mga pangako at kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang buhay. Verse 5, kapag ako ay namatay, di na kita maalala, o sa daigdig ng mga patay, sinong sa iyo'y sasamba. Makikita po natin dito at mararamdaman natin yung eagerness nitong si David na makilala niya pa ng lubusan ng Panginoon, na makapagbigay siya ng parangal sa Diyos, na sa pamagitan ng kanyang buhay ay maparangalan at maluwalhati ang Panginoong Diyos na kanyang sinasamba at pinaglilingkuran. Church, once na binigay natin ang ating buhay sa pagsamba, pagsunod natin sa ating Panginoon, ang buhay po natin ay nagiging kumpleto. Amen? Nagiging kumpleto tayo, nagiging buo tayo. At kapag hindi po natin nagawa kung ano ang ating nakasanayan, na kung saan tayo po ay nag-worship sa ating Panginoon, may posibilidad na maghihina po tayo. No? May posibilidad. Lalo na kapag every Sunday, nasa loob ka ng simbahan, nag-worship sa Panginoon, nagpapasalamat sa Diyos, or every day sa buhay mo, you are praising the Lord. Pero iba po yung mararamdaman natin kapag tayo po ay nag-worship sa ating Panginoon kasama ng mga mananampalataya. Kaya nga sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 25, huwag kaligtaan na magsama-sama, sapagkat sa ating pagsasama-sama ng mga mananampalataya ay nai-encourage natin ang bawat isa. Wala pong hindi kayang pantayan ang anumang salapi ang ating pong mararamdamang saya kapag nakakasama natin ang ating mga kapwa mananampalataya na nag-worship sa ating Panginoon. Amen? Habang tayo po ay nagpaparangal sa Diyos. Alam po ninyo, naranasan ko yan, na-experience ko yan. Kaya nga sabi ko kay Ice, ayoko na siguro na pagka merong youth camp ulit, no, yung ES natin, ayoko nung aalis ako ng Sunday. Alam niyo, habang papunta po ako ng Bulacan para sunduin yung mga youth natin, sa oras po ng pagpananambahan, kahit na puro worship song yung pinapatugtog ko sa loob ng sasakyan, parang kulang na kulang po yung aking spiritual na eagerness. Kulang po yung sinasabi natin excitement, no? Na mag-worship sa Panginoon. Hanggang sa dumating ako ng Camp Emmaus, no, sa Bulacan. Ganun po, puro worship song yung pinatutugtog ko. Pero kulang, incomplete. Iba po yung tayo po ay mag-worship sa ating Panginoon. Nakasama yung ating mga kapwa mananampalataya. Praising and glorifying the Lord. Nagbibigay ng parangal at nagpapasalamat sa Diyos sa buhay. Amen? And how much more na kapag tayo po ay wala ng buhay. Ganito po ay nilarawan ni Haring David. Dito po makikita na si David ay nakikipag-argue, no, sa Panginoon. Na sinasabi niya na pag siya ay mamatay, hindi niya na may pagpapatuloy yung kanyang pagpupuri, pag-alala, pag-glorify sa Panginoong Diyos dito sa lupa. Dahil yung goal po ni David, yung kanyang desire is to live and not selfish. Hindi po para sa kanyang sarili lamang. Hindi siya nabuhay para sa kanyang sarili lamang at hindi siya nabuhay na pagiging makasarili. But gusto niya na magpatuloy ang kanyang paglilingkod sa Diyos na buhay sa kung saan siya naroroon. Gusto niyang parangalan ang Panginoon sa kanyang buhay. Dahil para sa kanya yun ay isang malaking kagalakan.
Sabi ko nga kanina, kumpleto ang buhay po natin once ang ating pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoong Diyos ay totoo, tapat ang ating pagpupuri, pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon. At dahil dito, gusto niyang maparangalan ng Diyos sa kanyang pong buhay, nananawagan siya ng awa sa Panginoon. Nananawagan siya ng awa, siya po ay nagsusumamo para sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Nasa halip na sa paghatol, humihingi siya ng awa, biyaya, at habag na nagmumula sa ating Panginoon. Ito pong awit na ito ay isa sa 7 mga awit na kung saan ay yung tinatawag po natin penitential psalms. Penitential psalms. Dahil ito po ay nakatuon sa pagtatapat at pagbabalik sa Diyos sa pamamagitan ng mga luha at pagsusumamo sa harap ng ating Panginoon. Ito po ay may koneksyon sa nangyari kay Jesus sa New Testament. Naalala niyo po, nung si Jesus ay bago dakpin ng mga sundalong Romano para ipako sa cross, na niyaya niya yung kanyang mga alagad doon po sa Garden of Gethsemane, na 3 beses niya binalikan yung kanyang mga alagad para lamang manalangin. Habang si Jesus po ay nandoon sa bahagi ng Garden of Gethsemane, siya po ay nananalangin, dumudulog siya sa Diyos at lumuluha ng dugo. Tanda po ng kanyang hirap na naranasan. No? Penitensya. Yun po yung ginawa niya doon sa Garden of Gethsemane. Nagdarasal siya, at habang siya nagdarasal, lumuluha siya ng dugo dahil sa hirap ng kanyang kalooban. The same thing, kung ano po ang ginawa nito pong si Hari David. Subalit makikita natin na ang kamatayan ni Jesus ay hindi tulad ng takot ni David. Nasa huli ay niluluhati ang Diyos at tinupad ang pangako ng kaligtasan. Yun po ang malaking kaibahan ni David at ni Jesus. At dahil po dito sa kanyang pagsusumamo sa ating Panginoon, paghingi ng awa, no, ng habag, ng biyaya mula sa Diyos, makikita po natin dito na itong awit na ito ay gumagalaw mula sa kawalan ng pag-asa patungo po sa pagtitiwala at katiyakan. Si David na kung saan ay nagsusumamo sa Panginoon, takot na takot, lungkot na lungkot, nagdadalahati siya, subalit hindi po natapos doon ang kanyang nararanasan at yung kanyang nararamdaman. Dahil mula sa kawalan ng pag-asa, siya po ay lumapit sa Diyos na mayroong pagtitiwala at doon po ay ibinigay sa kanya ng Diyos ang kasagutan doon sa kanyang pagsusumamo. Dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Dininig ng Diyos ang kanyang kahilingan. Sa verse 9, sabi rito, dinirinig ni Yahweh ang aking pagdaing at sasagutin niya ang aking panalangin. Mga kapatid, tunay nga na ang Diyos ay puno ng habag, awa at grasya. Amen? Once na tayo po ay lumapit sa Kanya na may tunay na puso, puno-puno ng pagsisisi, pag-amin na tayo po ay nagkasala sa Kanya, once na tayo po ay magdala ng Kanyang mga panalangin sa Kanya, ang Diyos po ay siguradong sasagot sa ating mga panalangin. Amen? Hindi po tayo itatanggi ng ating Panginoon. Hindi niya tayo tatanggihan sa ating pong paglapit sa Kanya. Makikita po natin dito, yun pong malaking pagbabago. Mula sa desperadong
kalungkutan, panaghoy, patungo po sa pagtitiwala na mayroong katiyakan. At ipinapakita po dito na ang Diyos ay dinidinig ang taong nagdarasal na mayroong tapat na puso. Lumuluha na mga pagsusumamo at ang Diyos po ay sasagot sa takdang oras. Si David po ay lumapit sa ating Panginoon na nagdurusa. Subalit kalaunan ay nagawa niya magtiwala sa ating Panginoon. Si David po ay tinawag na ang taong malapit sa puso ng Diyos. Pero bagaman siya po ay tinawag na malapit sa puso ng Diyos, siya po ay nagkasala pa rin. Hindi po garantiya ng ating pagsunod sa ating Panginoon ay hindi na po tayo nagkakasala. Hindi po garantiya na tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon. Hindi na tayo makakaranas ng labis na kalungkutan at kapigatian. Mararanasan po natin ang mga yan. Mararanasan natin ang mga yan. Subalit, huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Lumapit tayo sa trono ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang trono ng Diyos ay punong-puno ng habag at awa para sa atin. Church, ang awit na ito ay modelo po na kung paano tapat na ibuhos ang ating mga nararanasan kapighatian sa ating Panginoong Diyos. At kinikilala natin ang nararapat na disiplina ng ating Panginoon dahil sa sarili nating mga pagsuway, paglabag sa Kanyang mga kautusan. Gayon pa man, kailangan natin umapit sa Kanyang awa. Hanapin sa Kanya, sa Diyos, ang pag-asa at tumalikod mula sa kasalanan at mga kaaway patungo sa pagtitiwala na may pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Bilang nasa Kanya ang huling pagkilos sa ating buhay. Mga taga-Roma chapter 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sila mga tinawag ayon sa Kanya layunin. Mga kapatid, ito po ang nais kong iwanan sa bawat isa sa atin. Katulad po ng sinabi ko kanina, hindi po garanti o garantiya ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoon na hindi na tayo makakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Tukso o ano bang mga suliranin sa ating pong buhay. Mararanasan po natin ang lahat ng yan. Subalit, huwag po tayong tumalikod sa Panginoon. Magpatuloy po tayo. Nakikita ng Diyos kung ano ang ating kalagayan sa buhay. Hindi man maayos, hindi man maganda ang naranasan mo sa buhay mo ngayon. Pero lagi mong tandaan, mahal ka ng Diyos. Amen? Mahal ka ng Diyos. At si Lord, lingid sa iyong kaalaman, meron na siyang ginagawa para sa iyo, para sa kabutihan. Lagi natin tatandaan na mga pagsubok at mga tentasyon na dumarating sa ating buhay ay hinahayaan ng Diyos na mangyari sa atin para tayo po ay tumibay at lumapit at magtiwala sa ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating